Yon, magandang buhay. I'm back. Again, it's Mang Bless. Para sa Real Talks. Magandang buhay. I'm back. It's Real Talk number 54 with Mang Bless. Yan, habang makulimlimang panahon at nagpapalipad tayo at ang sinasabi kong fast changing weather, ang word for today natin ay classification o kina-classify po natin, no? Sa racing pigeon po kasi normally dati nung unang panahon may classification sila, may sprint, middle at long distance. At normally po noon sa Europe, dahil marami pong fancier, kung kikwentain nyo po 100 to 200,000 na active na racing pigeon fancier, na ang populasyon daw ng Belgium ay 1:10. Bawat isang bahay ay, bawat 10 bahay may isang nagkakalapate. Yan, bakit po natin ika-classify? Noon po kasi sa Belgium hindi rin po magkakakilala yung mga sprinter at mga long distance na racer. Nung pinasok na lang po sila ng Asian, dyan na rin po sila nag-adjust. Saka noon ang classification ay sa sprint talagang racing lang po, racing pigeon lang, at sa long ay homing. Kaya maganda po talaga yung pinangalan ng PHA na Philippine Homing Pigeon, dahil talagang normally pag malayo ay homing na lang po. Yan, habang nag-aantay pa po tayo at mukhang dumayo-dayo pa. Kanina ay maaraw, ngayon sa loob lang ng wala pang 5 minuto napakadilim na. Yun, classify pa po ngayon, classification din sa Pilipinas. Ang racing pigeon dati lagi kong binabanggit na hindi po negosyo, talagang enjoyment lang noong mga panahon noon, mga early 90s, no? Talagang passion lang. Ngayon po hindi ko na masabi kung negosyo o talagang hobby, kasi marami po talagang iba ngayon talagang halos mag full time na sa racing pigeon business. Industry na nga po yung tawag nila. Yan, dyan po nahihiwala yung classification. Noon po normally ang classification lang po ng fancy at mga lang, racing pigeon. Ngayon napakadami na rin classification po niyan, no? Na pati yung racing pigeon, pati yung mga fancy colored meron na rin po ngayon, no? Nakakapag-evolve na, nagkaroon ng matitinding development at evolution, no? Kaya pati rin po yung mga bata ngayon, yan, habang nakatingin lang po ako sa mga binilad ko ng mga paikot po kasi yan, yung mga barako naman nasa labas at nasa ilalim naman yung mga hens na may harap na flying pen ng breeders. Yan, kung titignan nyo po, yung iba ay talagang namili lang ng kalapate para mag-business, hindi po talaga normally para magkarera. Noon iilan lang, talagang classified breeder po sila. At balik po sa mga kulay, noon talagang meron ka lang grisel, meron ka lang pula, talagang rare color na, no? Yung mga off color noon wala pang race niyan, dahil iilan lang talaga sa isang crate, 1, 2, 3 lang ang makikita mo. At ito na sila bumabalik, ating mga jet fighter, no? Ngayon po may competition na rin, no? Na no? Kasi sa classification po natin talagang pipili po tayo para makapag-focus po tayo. Hindi po natin kayang yakapin lahat yan. Hindi ko naman po nila lahat, generally lang, no? Kasi mayroong iba talagang blessed ang mga resources at mga tao, no? Kasi pag sabi ko lagi, hindi po ito para sa lahat, para sa mga basic na mga fanciers lang at hindi sa mga big time fanciers, dahil alam po natin na mas matitindi po yung classification po nila sa quality. Pero doon po tayo sa mga classification ng genotype o genes o mga race results, kasi pag sa phenotype po tayo nag-classify, itsura, katawan, balahibo at kung ano-ano pa, parang mas nakikita ko mas maganda yung mga race result ng mga nakatingin sa race result kaysa sa pedigree muna, no?
Although kung re-reviewin po natin, talagang ano lang po yan Sabi nga po ng uncle ng kaibigan kung may boots, yung sapatos na boots, no? Kung sabi niya, uy, yung boots ko, tignan mo, pangit, no? Wala kasi sila niyan no? Ganun po natin i-classify kahit yung mga achievement po natin, no? I-check talaga, naka-focus lang tayo minsan sa qualification, no? Yung iba, yung sa mga laps, yung iba sa mga overall, yung iba sa mga superset, no? Pati ngayon, sa mga winnings, kung re-review natin, classified na rin. Dati, ano lang po yan, 1, 2, 3 lang sa mga sprinters, no? At usually sa Euro po, 1/3 sila kasi napakadami naman. 20,000 hanggang 100,000, no? Kaya hanggang 1/3 may tinatawag sila mga prices. Kaya kung nakarinig po kayo ng prices, wag basta hindi naka first, second, third, pasok lang po yun sa 1/3, no? Sa atin naman po, ang classification ngayon dahil sa sobrang dami na, diba? Meron pong mga laps, may mga sa mga dulo, dati mga auctions po yan. Futurity ngayon may mga triple crown na tinatawag. Yan. At ganun din, mga classify ng kalapate dahil sa sobrang dami, may mga super set winners na rin, no? Na basta na-complete, ayan. Pero normally dati, top 3, top 5, hanggang top 10 overall lang ang mga may prizes, no? Yan po yung development ng classification. Basta dun lang po tayo sa butch natin, no? Kasi tayo lang magagandahan doon, yung iba parang hindi magagandahan kasi tayo lang meron nun, no? Gaya natin, pag nagkwento, kung ano yung mga aces sa loob natin, yun lang ikikwento natin. Kasi yun lang yung may butch tayo na sabi nila pangit kasi wala sila nun. Joke lang po yun, no? Minsan po good vibes lang din po sa buhay. Huwag natin masyadong pumunta sa classification ng laging may bitterness at may hugot at may mga, sorry for the word, na mga inggit. Dahil nakikita naman natin yan sa reaction nila sa kanilang mga buhay-buhay, no? Dahil sa buhay natin, lagi pa rin nating i-classify ng mabuti at yung magandang ikalalabasan nun at yung mga hindi mabuti at hindi magandang kalalabasan nun. Sabi ko nga, it's not a matter of religion na to. Sa morality lang, makikita po natin kung talagang dun siya nagbago ng totoo, na hindi siya naging hipokrito, maganda pong classification po yan, na maganda po yung kanyang pamumuhay. At dahil uminit naman, napakainit at overtime na po ako, 7 minutes na, isang maulan, maaraw at hindi masyadong magandang panahon para sa ating lahat. Classify yourself. Peace. Thank you.